Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-Kimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and Paolo Abilino. Pero bago yan, nais ko munang basahin ang mga napili nating komento bilang pasalamat ito sa mga masisipag nating commentors sa update natin ito. So, unahin natin ang komento ni Ginang Mila Cabrido. Sabi niya po dito, wag nating madaliin ang Kimpaw kung anong gusto. Kasi marami pang movie ang haharapin ng Kimpaw. Kaya good vibes lang muna tayo habang umeere ang blessings na dumarating sa buhay ng Kimpaw. Hayaan muna natin ang Kimpaw habang may trabaho. Okay lang, total, future naman para family. Kaya minabuti pa samantalahin nila may kumukuha sa kanila kasi paglaos ka na, harapin naman nila ang buhay asawa. God bless, nandito lang kami hanggang dulo. Thanks God. So maraming salamat sa komento, Ginang Mila Carillo. Yes, agree nga po ako sa sinabi ninyo. And yan din po ang lagi kong sinasabi sa mga listener natin na okay lang na hindi muna sa ngayon sila alam nyo yun, mag-settle down. Kasi samantalahin muna nila yung kasikatan nila, 'di ba? Kasi hindi naman habang buhay ay sikat ang isang artista, hindi po ba? So habang sikat sila, syempre maraming mga offer, maraming mga project ang ibibigay sa kanila. Kasi maraming mga supporters at mga nagmamahal sa kanila. Kaya hanggat maraming supporters, mga Kimpaw, bibigyan at bibigyan yan ng project ng kanilang mga management. Eto nga po't hindi pa nga natatapos ang serye nila, 'di ba? Na The Alibay, meron na ako nababalitaan na merong next movie si Kim and Paolo. At ang pangalawang komento naman ay mula naman po kay Ginang Bibian. Sabi niya sobrang humble ni Kim. Very down to earth si Kim. Role model yan, never lumaki yung ulo. Love na love yan ni Paolo. Gusto niyang lagi silang together. Blessed by God. Yes po, Ginang Bibian, hindi po lumalaki yung ulo ni Chinita Princess. Pagkos habang tinataas nga sila, mas lalo siyang nagiging humble. And syempre, andun yung pakikisama ni Kim Chiu sa mga nakakasama niya, sa mga nakakatrabaho niya dito po sa showbiz industry. And 'di ba kung napanood niyo yung mga previous update natin, merong statement doon si Pokwang na dapat tularan itong si Kim Chiu dahil napaka-humble. Unlike sa iba, nakabago-bago pa lamang po sa showbiz, grabe na po magsalita, grabe na lumaki yung ulo. So hindi po maganda 'yon. 'Di ba? Malalaos agad pag ganyan po yung artista. So maraming salamat sa komento po ninyo. God bless po sa inyong lahat. So pag-usapan na natin itong mga balita na nakalap natin ngayong gabi na to. So meron tayong i-add doon sa trending po sa Netflix na mga bansa. So ilan lang yung nasabi natin kanina. So eto, updated na to mga ka-Kimpaw at nire-share ito ni Kim Chiu sa kanyang Instagram story. So there's more po ha. Saudi Arabia has been added to the list. Number 1 yung Philippines, number 1 din United Arab Emirates, number 1 Qatar, number 1 Taiwan, 1 Saudi Arabia, number 4 Kuwait, 4 Bahrain, 5 Hong Kong, and 6 Singapore. So yan po yung ranking ng My Love Make It Disappear sa Netflix sa iba't ibang mga bansa. So congratulations kay Kim and Paolo Abilino dahil day 2 pa lang on Netflix, pero grabe naman yung trending. And sa mga nagtatanong po ng full gross ng My Love Make It Disappear, hindi pa po ito inaanunsyo
ng Dreamscape. 'Di ba nung nakaraan parang nasa 100 plus, and marami nga pong hindi naniniwala doon kasi sobrang dami pong mga nanonood sa mga sinihan sa iba't ibang mga bansa. Pero 'di ba, paka-announce noon meron silang mga bansa pa na showing din yung My Love Will Make You Disappear. So hindi pa yun yung final, yung nilabas po ng Dreamscape. Merong mga nadagdag doon, mga milyon din siguro yon mga kakimpaw, and hopefully sana ilabas din po nila yon, 'di ba, kung saan kompleto na po yung gross ng My Love Will Make You Disappear. Samantalang pag-usapan naman natin itong nasagap nating balita dito po sa Facebook, mula ito sa isang account and pinost sa community po ni Paolo Abilino. Mula ito kay Winsky, no, Hello Black Seller. So credit po sa post mo. Sabi niya, ready na umamin si Pau Pau, hinihintay na lang signal ni Kimberly. So kung inyong natatandaan, meron po naging concert, 'di ba? Si Kim and Paolo Abilino diyan sa Bislig City nitong nakaraan. So 'di ba hiningi po ni Paolo Abilino yung kamay ni Chinita Princess habang siya po ay kumakanta. And sa part na yon, medyo na ilang si Kim Chiu, nagulat siya, 'di ba? Then doon po nagsimula yung mga napansin na mga Kim Pao Nation na parang si Kim daw yung tinatago yung kung anong meron sa kanila ni Paolo Abilino, kasi si Paolo po very showy sa public. Si Kim Chiu naman kasi since din po ay hindi po siya PDA, hindi siya yung showy sa publiko. So dito siguro nagsimula mga kakimpaw yung napansin po nila dito po sa Bislig City, na ready na nga si Paolo Abilino na umamin, si Kim Chiu lang po yung hindi pa ready dito. And alam nyo, ito yung isa sa mga komento ng Kim Pao fans. So, babasahin ko po sa inyo. Sabi dito, sa mga ganap at interviews ng Kim Pao, si Kim lang naman talaga ayaw pa umamin. Parang kay Kim, what you see is what you get. Ayaw pa ni Kim ng formal confirmation. Siguro may mga endorsement pa siya. Kino-consider baka sa 2026 umamin na yan. Hintayin na lang natin, ang mahalaga lagi silang magkasama at andon yung sweetness nila sa isa't isa. Masaya na ako doon. Kim Pao forever. So ibig sabihin si Pao Pao talaga yung gustong-gusto ng umamin, ano, ng tungkol sa kanila, tapos si Kim Chiu na lang yung inaantay. Knowing Paolo Abilino, kinukonsider niya syempre yung desisyon nitong si Kim. So hindi po yan naamin hanggat walang go signal ni Chinita Princess. At saka kahit di naman sila umamin mga kakimpaw lagi naman nating nakikita, 'di ba? Yung kilos nila, lalo na si Paolo Abilino na napaka-showy sa public. Kaya kahit walang pag-amin, okay na tayo dun mga kakimpaw. Kayo ba? Agree ba kayo na hindi muna umamin si Kim and Paolo? Please comment down below. So paano, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.